Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-19 na kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito po ay pagpapatuloy ng pagtutulad na ginamit ng Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa Juda. Sa nakaraang kabanata ay nabanggit ang tungkol sa magpapalayok na gumagawa ng sisidlan. Dito na ipakita na ang kalooban ng Diyos o plano ng Diyos ay maaaring magbago. At ang puso ng tao o ang puso ng mga Israelita ay maaaring magkaroon ng sariling pagdedesisyon kung nais nilang sundin ang kalooban ng Diyos o hindi. At sa parehong paraan, maaari ding magbago ang plano ng Diyos depende sa desisyong gagawin ng tao. At ngayon, sa chapter 19, tayo ay muling nasa bahay ng magpapalayok. Sa verse 1, inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos, inutusan rin niya akong tumawag ng ilang matatandang pinuno sa bayan at ng ilang nakatatandang pari, at isama sila sa libis ng Ben Hinnom sa makalabas ng pintuan ng magpapalayok. Kung tutuusin, ito ay maaaring maihalin tulad sa nangyari sa chapter 18. Sa nakaraang kabanata, iyon po ay tungkol sa paghuhulma ng putik upang maging sisidlan. Ngunit sa kabanatang ito naman, sa chapter 19, ay tungkol sa pagbasag ng banga. At bibigyan po natin ng pamagat ang talatang ito o kabanatang ito. Huwag magmatigas nang hindi mabasag bilang sisidlan ng Diyos. Dito ay nabanggit po ang pagbasag ng banga. At ito'y hindi na maibalik sa dati nitong anyo. Na kahit ano pa mang nais natin na gawin, pag-aayos nito at pagdidikit nitong muli ay hindi na ito makababalik sa dati nitong forma. Ito ay nagpapakita lamang na ang ating buhay ay maaaring mabasag o hindi. Sa verse 1 to 9, makinig sa Diyos. Sa iyong paggawa ng mali, ang Diyos ay lagi kang bibigyan ng babala at dapat kang makinig. Ang tanong ay kung hahayaan po natin ang ating kasamaan na maghari. Sa verse 1 to 9 ay ang salita ng Diyos para kay Jeremiah. Siya inutusan niya na bumili ng banga at inutusan na kumuha ng ilang matatandang pinuno sa bayan at nakatatandang pari, saka pumunta sa Ben Hinnom tungo sa pintuan ng magpapalayok at doon ipahayag ang mensaheng ibibigay ng Diyos. Ito po, nabanggit ang libis ng Ben Hinnom. Ang lambak na ito ay may espesyal na itsura. Ito ay lugar kung saan ang mga Israelita ay dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at kung saan sila nagsusunog ng mga handog. At ano naman ang pintuan ng magpapalayok? Ito ay ang lugar kung saan sila nagtatapon ng mga basura at kung saan din itinatapon ang mga bangkay. At sinasabihan ng Diyos si Jeremiah na dalhin doon ang matatandang pari at ang mga matatandang pinuno.
Ito ay pagpapakita sa mga Israelita na dalhin ang mga banga sa lugar na iyon ng mga sirang bagay. Dahil iyon ay lugar kung saan ang mga Israelita ay gumagawa ng mga masasamang gawain. Sa verse 3, pakinggan ninyo mga hari ng Juda at mga taga-Jerusalem ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel. Ang pok na ito ay padadalhan ko ng malagim na kapahamakan at mangingilabot ang sino mang makakabalita niyon. Sinabi niya dito, kailangan nilang makinig. Ang mga hari at ang mga tao ay dapat na makinig. At sinasabi ng Diyos dito na siya ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos ng bayang iyon. Ngunit ngayon ako ay magpapadala ng kapahamakan, kung kaya dapat kayong makinig. Sa pagdinig nila dito ay mangingilabot sila at sila ay magugulat. So verse 4 to 5, bakit ipanadala ang mga kaparusahang ito? Ito ay dahil itinakwil sila ng bayang iyon at pinarumi nila ang lupain na hinandog ng Diyos. Tinutukoy ng Diyos dito ang libis ng Ben Hinnom kung saan sila gumawa ng mga mali o kaya ay gumawa ng masamang bagay. Sila ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pinupuno ang lugar na iyon ng dungo ng mga inosente. Nagtayo sila ng altar para kay Baal upang sunugin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanya. Sa aking pagbabasa sa libro ng Jeremiah, maaari mong sabihin na ibang-iba ang nararanasan ni Jeremiah kumpara sa atin. Hindi naman tayo, kung tayo ba'y naghahandog o kaya ay nagsusunog ng tao bilang handog. At dahil alam natin na sa iglesyang ito, hindi dapat tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa mas malawak na pananaw, sa ating pagtingin sa ating kapaligiran, sa lungsod na ating tinitirhan, ito ay maiaan tulad natin sa Jerusalem dahil naroon pa rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mayroon ding abortion. At mayroong pagkitil o kaya pagpatay ng mga inosenteng tao. Mga kapatid, meron po ba tayong ganitong pakiramdam? May mga pagkakataon na tinitignan natin ang mga bagay na ito bilang normal. Ngayon ay sinusubukan tayong balaan ng Diyos o kaya ay paalalahanan ng Diyos na gamitin natin ang kanyang pananaw sa pagtingin sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa ating kasalukuyang kapaligiran, kasalukuyang panahon na ating tinitirhan. Maaring nagpunta tayo sa Mooncake Festival, pumupunta sa mga matatanda, pumupunta sa malugar na madalas nating puntahan at doon ay mga Diyos-Diyosan o kaya ay pagsunog ng mga kamanyang. May mga pagkakataon na sa tuwing nakakakita ako ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kaya pagsusunog ng mga kamanyang, pagkakaroon ng mga shrine, ang tingin ko ay normal lamang ito dahil sa kultura ng Hong Kong. Sa kusina ay mayroon ding shrine. Ngunit ngayon ay pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na huwag nating tingnan ang mga bagay na ito bilang normal o kaya ay hanhayaan na maging normal. Huwag natin hayaan na wala tayong pakiramdam o kaya ay binabaliwala lamang natin ang mga ito.
Huwag po nating ilayo ang ating sarili sa kasalukuyang kapaligiran o kapanahunan na mayroon tayo. Dahil maging sa kabanatang ito ay pinaalalahanan ni Diyos si Jeremiah, ang mga hari at ang mga tao pagdating sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat po tayong magkaroon ng pakialam para sa ating lungsod. Lalo na dito nabanggit bakit patuloy pa rin ang kasamaan. Dahil sa verse 6 to 9. Sa verse 6 to 9 nabanggit ang parating na panahon na hindi natatawaging Tophet o libis ng Ben Hinnom ang lugar na iyon. Sa halip ay tatawagin na libis ng kamatayan. Sa 6 to 9 ay nabanggit po ang propesiya. Sa verse 31 to 37 ng chapter 7, nabanggit din po ang tungkol sa libis ng Ben Hinnom at libis ng Tophet na ito ay magiging libis ng kamatayan at ang lugar na iyon ay masisira. Nabanggit na ang mga bangkay ng mga tao ay mamamalagi doon. Dahil sa parehong lugar na iyon, doon sila nagsusunog ng kanilang mga handog at sinusunog maging ang kanilang mga anak bilang handog sa Diyos-Diyosan. Ngunit sa panahong iyon, sa chapter 7 ay hindi pa rin nakinig ang mga Israelita. Hanggang sa nakarating na sa chapter 19 kung saan nadagdagan ang pagpaparusa ng Diyos at napag-usapan pa rin ang kasamaan ng Juda. Sa verse 4, nabanggit ang tungkol sa hari ng Juda. Dito sa panahon ng haring Josiah, sinubukan niyang magkaroon ng revolusyon pagdating sa relihiyon noong panahon na iyon. Sinubukan niyang maging mas malapit sa Diyos at ilapit maging ang bayan sa Diyos. Ngunit ano nangyari sa panahon ni Jehoiakim? Ang nangyari ay nagpasok sila ng maraming mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem. Kaya dito nabanggit ang kasamaan ng mga ninuno at ng hari dahil para bang hindi nila nadinig ang propesiya ng Diyos. Kung tutuusin sa ating pagsunod, ito ay nagsisimula muna sa ating mga otoridad o sa mga taong pinili ng Diyos upang tayo ay pangunahan. At doon titignan ng Diyos kung tayo ba ay nakikinig o kaya ay sumusunod. Mga kapatid, nadinig na natin ang tinig ng Diyos, hindi ba? Ngunit naranasan na ba nating paulit-ulit na mabalaan o kaya mapaalalahanan ng Diyos? Naalala ko, minsan ako ay nakaranas ng paghihirap. Ako ay isang tao na madalas umaasa sa aking sarili mula pa nang akong bata. Sa pag-aaral man yan o kaya sa pagpunta sa simbahan, ang gusto ko ay ibigay ang aking 100% upang pagtrabahuan ito. At sa aking pagbabalik sa marketplace, na pagtanto ko na paulit-ulit akong binabalaan o kaya pinapaalahanan ng banal na espiritu na umasa lagi sa Diyos. May mga pagkakataon na sa aking pamamalagi sa opisina, ramdam ko ang presensya ng Diyos. At hindi lamang ako pinaalalahanan ng banal na espiritu ng minsan, kundi sa maraming beses kung ako ba'y tunay na umaasa sa Diyos.
At kailan ko napagtanto na kailangan kong humingi ng tawad sa aspetong ito? Minsan ay nagkaroon ako ng tumor sa aking katawan, nagkaroon ng bukol, at nagpunta ako sa doktor. At sinabi ng doktor na hindi niya rin maunawaan kung bakit ako may bukol. Hindi din masiguro ng doktor na ito'y malignant na tumor. At nagpatuloy lamang ako sa pagtatrabaho, ngunit iyon ay isang bagay na o kaya isang pagkakataon sa buhay ko na talagang nagpahirap sa akin. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. At sa aking pagbalik sa bahay ay hindi rin ako kumakain, bagkus ay nagtatrabaho lamang. Ngunit anong nangyari? Kinailangan kong kausapin ng Diyos. Kailangan kong tanungin, Panginoon, ano nangyari? At doon ay hinayaan ng Diyos na ipakita sa akin na ang katawan ko ay nasa kontrol ng Diyos. Doon ay alalahanan ako ng Diyos na dapat lamang akong umasa sa Kanya. Ito ay hindi pagpaparusa na mula sa Diyos para lang mabago ako. Dahil sinabi ng doktor na hindi ito malalang uri ng bukol, kailangan lamang tanggalin. Ngunit umabot ng ilang buwan upang malaman na ito'y hindi malignant at ano ang naging emosyon ko. Araw-araw ay kinailangan kong harapin ng Diyos. Araw-araw ay dapat akong makipag-ugnayan sa Kanya. Araw-araw ay dapat kong sabihin sa Kanya na nais kong manumbalik sa Kanya. Panginoon, ang dapat ay ang tumuon ako sa iyong. Hindi ko dapat balewalain ang bagay na ito. Hindi ko dapat isipin na para ba akong nagtatrabaho na walang Diyos. Mga kapatid, ang buhay po natin ay tulad nito. Tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos at dapat tayong magpasalamat. Maaring paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Diyos na huwag tayong magkaroon ng mababang tingin sa sarili. At huwag dapat tayong umasa sa ating sariling mga kakayahan o kaya'y kalakasan. O kaya maaaring sa pinakamadilim na parte ng iyong buhay ay dapat ka pa rin umasa sa Diyos. Dapat po tayong makinig. At ngayon sa verse 13 to 14. Sa ating pag-unawa ng pagtutulad na ginamit ng Diyos, so verse 10, tinawag ng Diyos si Jeremiah. Inutos sa kanya ni Yahweh na basagin ang banga sa harap ng mga isinama niya. Tsaka siya nagpunta sa libis ng Ben Hinnom at Tophet. Ang Tophet ay nasa loob ng libis ng iyon. At iyon ang lugar kung saan sila nagsusunog ng kanilang mga handog. Doon ang lugar kung saan inihahandog nila ang kanilang mga anak sa mga Diyos-Diyosan. At doon ay sinabi ni Yahweh kay Jeremiah na kailangan mong basagin ang bangang iyan sa harap ng mga pari at mga pinuno. At kailangan mong sabihin, dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito gaya ng ginawa mo sa banga. Ito'y hindi na muling mabubuo, pati ang Tophet ay paglilibangan ng mga bangkay sapagkat wala ng ibang mapaglilibingan sa kanila. Kailangang durugin ang banga na tila pagdudurog sa bayan o kaya pagdudurog sa lungsod. Hindi na maibalik pang muli, hindi na maisasaayos. Tayo ay namumuhay sa habag at biyaya ng Diyos. Maraming beses maaaring sinasabi natin sa ating mga disipulo na ayos lang, sa Diyos laging mayroong solusyon. Sa Diyos ay laging mayroong habag at biyaya. Tayo ay naniniwala sa habag at biyaya ng Diyos.
Dahil maaaring sa nakaraan, maaaring sa buhay natin o kaya sa simbahan, tayo ay namumuhay sa habag at biyaya ng Diyos. Tayo ay naniniwala na kahit saan man tayo magpunta o kaya kahit anumang bagay ang ating maranasan, alam natin na naroon ang presensya ng Diyos. Nakarinig na tayo ng maraming mga pagpatotoo at doon natin nalalaman na mayroong solusyon, na mayroong paraan upang maibalik ang sirang ugnayan, sirang pamilya. Ngunit dito sa propesiya ni Jeremiah, ano ang kanyang sinasabi? Kung ikaw ay paulit-ulit na hindi nakikinig sa Diyos, siya ay magpapakita sa iyo. At maaring sa kanya sasabihin na hindi ka na maiaayos pa. At dito ay kausap ng Diyos ang Israel. Hindi na sila maibalik, hindi na sila maisaayos. Ngunit bakit umabot sa ganitong punto ang propesiya ng propeta? Dahil paulit-ulit silang sinasabihan ng Diyos na humingi ng tawad o kaya magsisi sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, dapat tayong maging balanse. Totoo na ang Diyos ay Diyos ng habag at biyaya, at sa kanyang pagbabalik ay naroon pa rin ang kanyang habag at biyaya. Ngunit kung paulit-ulit siyang nangungusap at hindi tayo nakikinig, o maaaring sinasabi natin sa ating puso at isip na, Diyos, naniniwala ako sa iyo. At tsaka mo sasabihin na maging mabuti ka naman o kaya mapagpasensya ka sa akin. Alam ko na kaya mo akong patawarin. Ngunit ngayon, hinayaan mo lang ako na umasa sa aking sarili. Ngunit anong sinabi ni Jeremiah? Huwag umabot sa punto na hindi na kayo maisasaayos pa. Kung ikaw ay paulit-ulit na binibigyan ng Diyos ng babala na huwag nang bumalik sa kasamaan, dapat itong gawin dahil naroon pa rin ang hatol ng Diyos. Ang Diyos na puno ng habag at biyaya ay Diyos din na siyang humahatol. At tayo ay binibigyan niya ng halimbawa sa buhay ng mga Israelita na huwag lamang dapat tayong makinig, bagkus ay dapat na mamuhay ayon sa salita ng Diyos at makita na ang Diyos ay totoo. Sa verse 12, ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Matutulad sila sa Tophet at akong si Yahweh ang nagsabi nito. Verse 13, magiging maruming gaya ng Tophet ang mga bahay sa Jerusalem, mga palasyo ng mga hari sa Juda at lahat ng gusali, sapagkat sa mga bubungan ng mga gusaling iyon, ito ay nagsusunog sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga Diyos. Ang lugar na iyon ay dinumihan ng mga Israelita. Pinili ng mga tao na huwag makinig sa Diyos. Dito, kinailangang hatulan ng Diyos ang Jerusalem. Naway hindi po tayo umabot sa puntong ito. Huwag umabot sa punto na kahit gaano pa tayo kahabagan ng Diyos ay hindi tayo nagsisisi. Bawat sugat ay kayang pagalingin ng Diyos. Ngunit maaaring hayaan niya lamang ang peklat nito sa ating buhay upang paalalahanan tayo. Sa dulo sa verse 14 at 15, panghuli, sa tahanan ng Diyos, huwag tayong magmatigas. Nilisan ko ang Tophet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan at sinabi sa lahat ng naroon. Ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang sinasabi ko.
Dito ay pinroklama ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah kung ano ang kalagayan ng mga taong iyon. Sila ay nasa templo ng Diyos. Sa pagbabasa ko nito, ako ay binigyan ng Diyos ng insight na ang hatol ng Diyos ay magmumula sa templo ng Diyos. Kahit ano pa mang kasamaan, kung ipoproklamo ito sa salita ng Diyos, sa templo ng Diyos, sa korte ng Diyos, ikaw ay dapat na humingi ng tawad, manalangin, mag-ayuno, at ang hatol niya ay hindi mapapangyari. Ngunit dito sa pagdinig ng mga tao sa hatol ng Diyos, paano sila tumugon? Makikita natin mula umpisa hanggang dulo na hindi nila marinig ang propesiya ni Jeremiah. Ang tanging naririnig lamang nila ay ang boses ni Jeremiah. Hindi nila madinig ang salita ng Diyos. At sunod ay gusto nilang patayin si Jeremiah dahil para sa kanila ay hindi kanais-nais ang mga sinasabi ni Jeremiah. Dito ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos na tayo ay nasa korte din ng Panginoon. At ang Diyos ay masayang nangungusap sa atin tuwing pang-umagang debosyon, siya ay nangungusap sa atin. Minsan ay handa tayong humingi ng tawad, ngunit minsan parang ingay lamang ang lahat ng ito at wala tayong pakiramdam. May mga pagkakataon na tuwing tayo ay pinagdarasal, maaaring gamitin ng Diyos ang ating mga cell leader upang mangusap sa atin, ngunit para sa atin ay ingay lamang ito. O kaya ay mga simpleng salita lamang. Ito ay pagpapakita na tayo nagmamatigas. Naway hindi po tayo umabot sa punto na hindi na tayo maisaayos. Ating idalangin na tayo ay maging kompletong sisidlan ng Diyos. Maging sisidlan ng presensya ng Diyos at ng Kanyang banal na Espiritu. Huwag tayong umabot sa punto na hindi na tayo maiayos pa. Bilang mga leader, bilang mga prayer warrior, ayaw natin na ang ating lungsod ay maging isang lugar na hindi na maisaayos pa. Purihin po natin ang Diyos, tayo ay magpuri sa Kanya. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Maraming salamat dahil ikaw ay nasa aming mga buhay at ang bawat isa sa amin ay iyong tinutulungan. At aming ginagamit ang aming puso, ang aming buhay upang purihin ka, naway mangusap ka sa amin.
Atin pong itaas ang ating mga kamay at ating purihin ang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Kami ay dumudulog sa iyo. At maraming salamat dahil inayaan mo kami na sumunod sa iyo at tumulog sa iyo. At tuwing umaga, tuwing kami ay nasa iyong tahanan, kami ay nakikinig sa iyo. At sa iyong pagbibigay sa iyong mga salita sa amin ay nakakapanumbalik kami sa iyo. At sa aming pagtinig sa iyo ay maaari ding mabalik ang aming mga sisidlan na kahit kami wasak ay tinutulungan mo kami. Sabi dito, inutusan ng Diyos si Jeremiah na tumawag ng matatandang pinuno at ng mga nakatatandang pari at magpunta sa Ben Hinnom. Ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan sila gumagawa ng mga masasamang bagay sa paghandog ng mga bagay sa Diyos-Diyosan. Ngayon tayo ay dumulog sa Diyos at makinig sa Kanya. Siyasatin natin ang ating mga puso kung saan tayo nagkamali, anong mga emosyon o mga negatibong pag-iisip mayroon tayo. O kaya pakikipag-away na paulit-ulit. Ngunit sinasabi ng Diyos na tumigil, ngunit nagpapatuloy pa rin tayo. Banal na Espiritu, naway tulungan mo ang bawat isa. Tulad ng kung paanong ipinahayag ng propeta sa mga tao ang kanyang mga salita sa parehong paraan din kami ay kakausapin ng Diyos at paliliwanagan ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, nais naming buksan ang aming mga buhay sa iyo. Kikita mo sa aming mga puso na kami ay may iba't ibang uri ng pakiramdam. Ngunit kami ay nananalangin sa Banal na Espiritu na magkaroon kami ng katapangan na siya sa atin ang mga bagay na ito. Maaring magkaroon kami ng pakiramdam na hindi namin malampasan ang mga ito. At sinasabi na wala lamang ito, kaya baliwala lamang ito. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Upang kami ay maging totoo sa Diyos at kami ay magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Banal na Espiritu, tulungan mo kami upang hindi kami maging uri ng tao, uri ng sisidlan na hindi na maiayos pa. Ramdam ko na may mga tao na may problema sa kanilang mga emosyon, hindi mo makontrol ang iyong galit o kaya negatibong pag-iisip o kaya paghuhusga.
Nagpapatuloy ka sa iyong paghuhusga sa ibang tao. Maraming beses kang pinapaalalahanan ng ibang tao, ngunit ang laging sagot mo ay hindi. Ngunit ngayon, buksan po natin ang ating mga puso at buksan natin ang ating mga isip. Buksan natin ang ating mga bibig at tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, kami ay nalalangin at nagpapasalamat sa iyong habag at biyaya at sa aming pagharap sa aming mga kasalanan. Panginoon, naway patawarin mo kami. Sa aming paghingi ng tawad, naway tulungan mo kami. Na sa aming mga puso, sa mga bagay na lumalabas sa aming mga buong bibig, mga pagkakataon na hindi namin matanggap ang iba, naway magkaroon ka ng habag at biyaya sa amin. May mga pagkakataon na masyadong malakas ang aming personalidad, ang aming mga opinyon na kami ay nagiging makasarili, kami ay nagiging masama at nagkakaroon lamang ng gapos. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay handang manumbalik sa iyo at humingi ng tawad sa lahat ng ito. Sa aming pananalangin, naway tulungan mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa pagluhod sa ating pananalangin sa salita ng Diyos. At kanyang sinabi na makinig ang Juda. Ang pook na ito ay padadalhan ko ng lagim ng kapamakan at mangingilabot ang sino bang makakabalitan yon. Ganyan ang gagawin ko sapagkat ako'y tinakwil ng bayang ito at pinarumihan nila ang lupain dahil naghandog sila sa mga Diyos-Diyosan. Atin pong ipanalangin ang ating mga tahanan, ang ating pamilya na sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan may mga pagkakataon na binabaliwa lamang natin ito o kaya ang lungsod natin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at wala lamang ito sa atin. Maaring sa mga lugar po natin, sa bawat sulok ay mayroong mga lugar ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang mga ito. Panginoon, patawarin mo kami, patawarin mo ang aming pamilya, ang aming tahanan, patawarin mo ang aming mga ninuno sa aming pagpaparumi ng iyong lupain, ng iyong korte, ng iyong lugar. May mga pagkakataon na hinahayaan lamang din namin na dumanak ang dugo ng mga inosente. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo, Panginoon, ang ganitong pananaw namin at ang puso namin ay lumayo sa iyo. At sa mga pagkakataong ito, may mga pangyayari sa aming lungsod na binabaliwala lamang namin, gayong labis na ang pagkakasala nito. Panginoon, patawarin mo kami. At sa lahat ng mga kasalanang ito, nais po naming idulog ang lahat ng ito sa iyo. Ang nais namin ay umasa sa iyo. Aming ipinapanalangin na sa lungsod na ito, sa bayan na ito, ang lahat ng mga kasamang ito ay mawawala. Panginoon, tulungan mo kami, magkaroon ka ng habag at biyaya sa amin. Kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon, at aming ipinapanalangin na hindi mapangyari ang iyong mga hatol, ang iyong kaparusahan. At amin lamang pinapanalangin na makita namin ang mga kamaliang ito, ang mga masamang gawain na ito. Tulungan mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon upang manumbalik sa iyo.
kalinisan mo ang lugar na ito. Ibalik mo ang iyong mga anak. Panginoon, sa aming pagdulog sa mga lugar na ito ng mga Diyos-Diyosan, naway tanggalin mo ang bawat tradisyon, ang bawat pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang kami makapanumbalik sa iyo. At ang buong tahanan namin, ang aming buong lungsod, ang aming buong bayan ay makapanumbalik sa iyo. Aming dinedeklara ang iyong pangalan. Naway dumating ka sa amin at ang lahat ay manumbalik sa iyo. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin sa aming pagdulog sa iyo. Ang bawat kamag-anak namin na hindi pa naniniwala sa iyo, may mga pagkakataon na binabaliwala lamang namin ito, ngunit sa pagkakataong ito ay ibuksan po natin ang ating mga bibig at idalog natin ang mga kamag-anak na ito sa Kanya. Ipanalangin natin ang ating mga kapamilya, mga kaibigan na hindi pa naniniwala sa Diyos. Ideklara natin na ang Diyos ay kumilos sa kanilang mga buhay, kumilos sa kanilang mga puso. Ating ipanalangin na tayo'y baguhin ng Diyos at tayo'y may ayos pa niyang muli upang tayo'y makapanumbalik. Tayo po ay tumayo at magpatuloy tayo sa pagdaing sa Diyos. Panginoon, ibuksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga paningin, ang aming mga tenga. Naway pakinggan mo ang aming panalangin at patawarin ang aming mga kasalanan. Panginoon, buksan mo ang iyong mga tenga. Ito po ang iyong mga tao na dumadaing sa iyo, dumudulog sa iyo, kami ay umiiyak sa iyo, aming ipinapanalangin ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming bayan, ang aming lungsod. Ngayon ay pinili mo ang bawat isa sa amin upang makadulog sa iyo, upang manalangin sa iyo. Ang lahat ay pinili mo upang maging mga pari mo. Sila ay narito na dumadaing sa iyo. Kami ay tumitindig
para sa aming bayan, para sa aming pamilya. Aming pinapanalangin ang mga otoridad na mayroon kami, ang bawat opisyal sa gobyerno. Panginoon, ipinapanalangin na sila'y humingi ng tawad, magsisi sa kanilang kasalanan. Kami ay narito humihingi ng tawad upang ang lahat ay makapanumbalik sa iyo. Panginoon, aming itinataas sa iyo ang gobyerno at pamamahala ng Hong Kong, ang bawat opisyal, nais naming ipanalangin. Naway pumasok ka sa kanilang mga puso at hayaan mo, O Diyos, na makilala kanila, makilala nila ang iyong pangalan. Panginoon, ng mga taong ito, sa lugar na ito, sila ay makapangyarihan, sila ay may otoridad, sila ay makakagawa ng mga desisyon, sila ang mga taong maaaring makapagtatag sa Hong Kong. Ngunit kung wala ka, at kung hindi ka nila kilala, sila ay magiging bulag lamang. Panginoon, naway pumasok ka sa kanilang mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na makilala nila ang iyong pangalan, na sa tuwing sila ay gagawa ng bawat desisyon, ay naroon ang pagkabay ng banal na espiritu, at sa tuwing naririnig nila ang iyong tinig sa kanilang pananalangin, naway itatag mo ang syudad na ito. Hayaan mo na ang syudad na ito ay maging lugar ng kasiyahan, lugar ng selebrasyon, sa pamamagitan ng pamahalaan at ng gobyerno ay mapagpala ang buong syudad na ito. At ang lahat ay makakapanumbalik sa iyo, ang lahat ay makakakilala sa iyo. Ikaw ay magtatatag at magtatayo pa ng mas maraming tao na mananalangin sa iyo at mananalangin para sa gobyerno ng syudad na ito. At ang kanilang puso ay susunod sa iyong puso, kanilang mauunawaan ang iyong kalooban, kanilang mauunawaan na ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ikaw ang Panginoon ng Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, banal na Espiritu, naway ikaw ang pumuno sa lugar na ito. Amin ding ipinapanalangin si Pastor Joshua at Simo, at ang ikatlong pangkat ng mga tao na nagpunta sa Europe mula sa New Crop 611. Panginoon, idinadalangin namin ang mga taong ito. Hindi lamang Hong Kong ang makakapanumbalik sa iyo, kundi maging din ang Europe. At ang lahat ng mga lupain ay manunumbalik sa iyo. At sila'y ipinadala mo sa Europe upang dumulog sa iyo, idalangin sa iyo na ang kalangitan at ang bawat anghel ay dumating sa lupa upang linisin ang lugar ng Europa. Panginoon, ikaw lamang ang liwanag. Ikaw lamang ang liwanag na siyang magliliwanag sa lupain ito. Ikaw lamang ang Diyos na makapagbabalik ng buhay ng Europa. Panginoon, kami ay nananalangin sa iyo.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Tinatanggap ka namin sa lugar na ito. Panginoon, aking pinapanalangin ng bawat isa sa lugar na ito na magkaroon ng banal na takot sa iyo, na magkaroon ng paggalang sa Diyos, na ating ibibigay ang ating buhay sa magpapalayo. Naway kayo'y pagpalain ng Diyos at kayo'y maging natatanging sisidlan ng Panginoon. Ikaw ay magiging sisidlan na gagamitin ng Diyos na ang iyong puso ay handang makinig at handang makapanumbalik sa Kanya. At ang lahat ng sakuna ay malalayo sa atin. Malalayo maging sa lugar na ating tinitirhan. At ang lugar na ito ay hindi masisira. Na kahit nasan ka man ngayon, ikaw ay hindi magiging sisidlan na hindi maibabalik pa. Panginoong Hesus, inialay namin ang aming buhay sa iyo. Naway maranasan ninyo ang mga himala at sa inyong pagbabalik ay manumbalik din ang Panginoon sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa na kami maging iyong mga anak na tunay mong minamahal. Sa ngalan ni Hesus, amen. Dito po nagtatapos ang pangumagang debosyon. Magandang umaga.